Amen. Kaya po, mag-aral po tayo ng kanyang salita. I pray, nasaan mang dako ka ng mundong ito, mararamdaman mo ang kilabot ng presensya ng Diyos. Malakas na pagkilos ng Panginoon. Dinedeklara ko na si Jesus ang Panginoon ng iyong buhay. Amen. And we rebuke the works of the devil in Jesus' name. Amen. Amen. So, nasa Ezekiel chapter 20 na po tayo, and ang title po ng ating pag-aaralan, God's Faithfulness versus Our Rebellion. Ulitin ko po. God's Faithfulness versus Our Rebellion. So, paki-live comment na lang po para makita po ng iba. God's faithfulness versus our rebellion. Even when we fail, mga kapatid, God remains faithful. Even though we are faithless at times, God will remain faithful. But His patience has limits. Tandaan po natin na hindi, ang Panginoon po natin ay Diyos na dumidisiplina. Diyos na nagmamahal at dumidisiplina. So, dito po sa Ezekiel chapter 20, the leaders came to inquire. Nag-inquire sila. The elders of Israel come to Ezekiel to ask for a word from God. Again, the elders of Israel, nagpunta sila kay Prophet Ezekiel to ask a word from God. Maybe to some of you, di ba? Nagpunta kayo dito sa live, may mga pinagpe-pray kayo, humihingi kayo ng word of God, humihingi kayo ng advice, etc. Maybe makikita natin yung sarili natin na parang ganito. Okay? So, meron tayong gustong iparating sa Panginoon. May mga gusto tayong hilingin. Morning, Pastor. Please pray from the soul of Pamangkin. Yeah, Ethan, Dave, Fortunia. Ito yung pinag-pray natin kahapon. But we trust, nagtitiwala tayo sa sovereign will ng Panginoon. Condolence po sa buong pamilya. I am praying po for God's embrace sa mga naulila, mga naiwang pamilya ni Ethan. God bless you po. Ang Diyos ang pumawi ng inyong kalungkutan. Ang Diyos ang sumama po sa inyo sa ganitong klaseng sitwasyon. But we are praying for the entire family. God bless you. God's comfort be upon you. God's peace be upon you. In Jesus' name. So the elders of Israel came to Ezekiel to ask for a word from God. They wanted guidance. But, tingnan niyo po to, their hearts were far from Him. Their hearts were far from Him. Ezekiel chapter 20. God responds not with comfort, but with a history lesson of Israel's rebellion. Tumugon po ang Panginoon. Hindi niya kinomfort ang elders ng Israel, pero tinugon niya po ito sa mga lessons kung ano yung ginawa ng mga Israel before, kung anong rebellion yung ginawa niya. Sabi dito sa Ezekiel chapter 20 verse 3, as surely as I live, He declares, as surely as I live, declares the sovereign Lord, I will not let you inquire of me. Wow, grabe si Lord, no? I will not let you inquire of me. Hindi niya pinahintulutan ang mga taong ito. Bakit? Nakikita ng Diyos ang laman ng kanilang mga puso. God reminds them from Egypt through the wilderness and into the promised land, Israel repeatedly rebelled, yet He showed mercy again and again. So this chapter, itong Ezekiel chapter 20, is about God's unending patience and the danger of taking His grace for granted. Wag nating sagarin ang grace ng atin pong Panginoon. Now that we still have time, nasa compensation of grace pa tayo ngayon, no? So mga kapatid, habang binubuhos ng Panginoon ang kanyang biyaya sa atin, dispensation of grace, wag
Huwag nating i-take for granted, mga kapatid, ang biyaya ng Panginoon. Hindi porket pinapatawad tayo ng Diyos sa lahat ng mga pagkakasala natin, ay aabusuhin na po natin ito. Amen po ba? Ito po ay panawagan ulit ng Panginoon na manumbalik po sa Kanya at maunawaan po natin ang lawak ng Kanyang biyaya, ng Kanyang pagmamahal sa ating mga buhay. So, 3 puntos lamang po ang ating pag-aaralan. Number 1, paki-live comment na lang po Number 1, Gracia Bel Cruz, God bless. Palakasin ng Diyos ang iyong puso, ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Number 1, God's grace is greater than our failures. God's grace is greater than our failures. Ezekiel 20 verse 9, but for the sake of my name, I brought them out of Egypt. Ang Panginoon, kahit paulit-ulit siyang gawa ng kasalanan at pagre-rebelde ng Israel, tingnan nyo, nililigtas pa rin sila ng Panginoon. Over and over, Israel turned to idolatry and disobedience. And maybe some of us, ganyan din tayo. Paulit-ulit tayo na nagdi-disobey sa Panginoon. Paulit-ulit nating nasasaktan ang puso ng Panginoon. Paulit-ulit na tayo nagfe-fail. Yet God saved and provided for all of us. Not because we deserved it. Not because we deserve it. Wala po tayong kahit na anong, hindi tayo karapat-dapat. Pero pinapakita ng Panginoon ang Kanyang glory, ang Kanyang kaluwalhatian. And today, we are like Israel. Think of it. We fall short. We make mistakes. Tama po ba? Tumatalikod tayo. Nasasaktan natin ang puso ng Diyos kapag nakagawa tayo ng mga kasalanan at mga pagkakamali sa buhay na ito. But God's grace is greater than our failures. God's grace is greater than our failures. Anumang kasalanan ang nagawa mo, anumang pagkakamali ang nagawa mo, kahit gaano ka man lumayo, nandiyan ang awa, habag at biyaya ng Panginoon. Pwede po ba dito ang mga LGBT? Yes, pwede po kayo dito sumama sa amin. Lahat po tayo. Welcome to join us. So our mission dito sa JIL is to bring all peoples to the kingdom of the living God regardless of race, status, belief, and religious affiliations through the saving, healing, delivering, and transforming power of our Lord Jesus Christ. Gusto po namin na sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay manumbalik tayo sa Kanya. Makilala natin siya. God bless po, Maymay, sa inyong mission trip sa Taiwan. God bless you all. God's traveling mercy be upon you. God doesn't bless you because you are perfect. He blesses you because of His perfect love. Bakit ka pinagpapala ng Diyos? Hindi dahil mabuti ka. Hindi dahil perpekto ka. Pinagpapala ka ng Diyos dahil perpekto ang Kanyang pagmamahal sa iyo. Siya lamang ang mabuti. Siya lamang ang tapat na hindi nang iwan at tumupad sa Kanyang mga salita. Amen po ba? He is good.
and He will be forever good. Mabuti siya hindi dahil mabuti ka, mabuti siya dahil perpekto ang kanyang pag-ibig sa atin. Ito lamang po ang pakiusap ko sa atin. Kasi sometimes we fail. We fail talaga. But don't run from God. Please, brothers and sisters, don't run from God when you fail. But instead, run to Him. Tumakbo tayo, papunta sa Kanya, hindi papalayo sa Kanya. Minsan may mga tao nahihiya, sinasabi nila, tatanggapin pa ba ako ng Diyos? Ang dami ko nang ginawang pagkakamali. Tatanggapin pa ba ako ng Panginoon? Ang dumi-dumi ko na. My good news for you today is yes. Tatanggapin ka ng Panginoon. His grace restores, but His grace also calls you higher. Kung manunumbalik ka sa Panginoon ngayon, babaguhin niya ang buhay mo, itataas ka niya, gagamitin ka niya. Gagamitin ka ng Diyos. Huwag tayong tumakbo, papalayo. Tumakbo tayo, papalapit sa Panginoon. God's grace is greater than our failures. It's never too late, my brothers, my sisters in Christ. It's never too late to go back to Jesus. Return to Him. Return to Him. Sabi nga sa kanta, di ba, sukdulan ang biyaya ng Panginoon. Niyakap niya tayo sa ating karumihan. Niyakap niya tayo. Return to me or I will return to you. Yeah, return to me, I will return to you. That's one of the devotions that we had last time. Return to Jesus. Number 2, rebellion leads to consequences. Rebellion leads to consequences. Ezekiel 20 verse 11. I gave them my decrees and made known to them my laws, by which the person who obeys them will live. Kung sino ang susunod, sila ang mabubuhay. God's commands were meant to bring life and blessing. God's commands were meant to bring life and blessings. But when people rebelled, ano nangyayari? Kapag ang isang tao o ang mga tao ay nagrebelde, ibig sabihin sumuway sa utos ng Diyos, ano ang haharapin nila? Plagues, wilderness, wanderings, captivity. Yan po ang consequences ng mga tao nagre-rebelde. Ezekiel 20 verse 11. Plagues, wilderness, wanderings, captivity. Kapag sumusuway ka, mapapalayo ka. Grace doesn't erase consequences. Forgiveness is free, but rebellion has a price. Papatawarin ka ng Diyos, pero hindi matatanggal yung consequence sa lahat ng mga ginawa mo. God's mercy forgives you, but His justice reminds you why obedience matters. Pinagpala ang mga taong sumusunod sa Diyos. Itong mga Israelites na to kasi paulit-ulit. Bakit ba sila naging captive? Bakit ba sila kailangan pa nilang mag-wander sa wilderness for 40 years? Bakit kailangan dumaan sa ganong pagkakataon? Kasi sumusuway sila sa utos ng Diyos. Kasi nagre-rebelde sila. Mga kapatid, sumunod tayo. Let us obey God. Sabi sa isang kanta, I'll obey because I love you. I'll obey because I trust you. I'll obey, my life is in your hands. If it's the way to prove my love when feelings go away, if it cost me everything, I will obey.
Even it cost us everything, let us choose to obey. Obey the Lord. Because obedience, after obedience comes blessings. Sumunod tayo. Even if it cost us everything. Kahit sabihin ng Panginoon, anak, pumunta ka sa lugar na ito, tinatawag kita dito. Sumunod ka. Kung anong pinapagawa sa iyo ng Diyos, sundin mo, gawin mo. And number 3 and the last, God calls us to return and be set apart. God calls us to return and be set apart. Coach Jam, God bless you. Nasang bansa po kayo? God's strength be upon you and favor of God po. God calls us to return and be set apart. Ezekiel 20 verse 44. You will know that I am the Lord when I deal with you for my name's sake. You will know that I am the Lord. God doesn't just want to rescue us from Egypt. He wants to transform us into His holy people. Alam niyo kung bakit kayo nakakilala sa Panginoon? Alam niyo kung bakit tayo tinawag ng Diyos? Dahil gusto ng Panginoon baguhin tayo. God wants to transform us into His holy people. God wants you to be transformed. God wants you to change your lifestyle. Gusto kang baguhin ng Panginoon. And being God's child means living differently from the world. Hindi mo kailangan makiayon, di ba nga? Be transformed, mga kapatid. Do not conform to the pattern of this world. Do not conform. Huwag tayong makigaya sa ginagawa ng mundong ito. Huwag tayong makigaya porkit uso yun ang gagawin natin. Porkit maraming gumagawa, yun yung gagawin natin. No. We must live differently from the world. We are called to be set apart. Tandaan nyo po, mga Kristiyano po tayo. God bless Jasmine. God sa iyong surgery today. Samahan ka ng Panginoon, maging mga doktor at mga nurses na sila yung gagamitin ng Lord para maging successful ang iyong surgery. God bless you. Tinatawag tayo ng Panginoon. Ezekiel 20 verse 44. Tinatawag tayo ng Panginoon para mabuhay ng may kaibahan. Refusing to bow to modern idols. Let us refuse to bow. Wag mong paglingkuran, wag kang lumuhod sa mga modern idols na yan like money, fame, or pleasure. Showing others what a set-apart life looks like. Ipakita natin sa mundong ito. God bless Ate Rose. Grabe ang kaaway, di ba? Kumikilos talaga siya. We rebuke you, Satan, and all your cohorts in Jesus' name. Let there be a good internet connection sa lahat ng mga taong nakasubaybay po ngayon in Jesus' name. So ipakita po natin ang kaibahan nating mga Kristiyano. Amen. Hello po, JIL din po ako. Amen. Praise God. Ipakita po natin that God has called us, God has saved us, niligtas na tayo ng Diyos, at tayo ay meron ng mga bagong buhay. The old has gone, the new has come. Amen? Wow, praise God. Thank you, Lord, for the blessing yesterday of our family. Nakapasa ng board ang pamangkin ko. Purihin pa ang Diyos. Praise God. God is truly a miracle-working God, an answering God. Amen. God bless sa lahat ng mga mag-work. I speak life, favor, protection, and strength be upon you in Jesus' name.
Samahan po kayo ng Diyos sa inyong pagtatrabaho, and let God's favor and the favor of men be upon you. Pasama sa prayers, Pastor, ang contract renewal. God bless po. Yeah. I-renew ng employer mo ang iyong contract. God bless you. Niligtas po tayo ng Diyos. God saved you out of the world. Now, live like you belong to His kingdom. Live like you belong to His kingdom. Amen. Salamat sa Diyos kasi niligtas niya na tayo eh. Huwag na tayong bumalik dun sa dati nating buhay. Amen po ba? Huwag ka nang bumalik. Niligtas ka na ng Diyos eh. Tinanggal ka na niya sa ganyang sitwasyon. Huwag mo nang balikan. God bless po, M. Caregiver sa Taiwan. Amen. God bless sa iyong patient. Thank you, Lord. We are called to live differently from the world. Ang mahirap kasi kapag tayo ay surrounded ng ng mga maling circle. Alam niyo, pinagpe-pray din po yun, yung mga tao sa paligid natin. Show me who your friends are and I will tell you who you are. Dahil meron silang significance sa buhay nating mga Kristiyano. So, ingatan nyo palagi yung mga nakakasama nyo. Alam nyo po yung yung assassin ni Charlie Kirk. 22 years old. Yung bumaril sa kanya sa leeg. 22 years old. At itong kabataan na ito ay pinalaki ng maayos ng kanyang mga magulang. Puno ng pagmamahal sa pamilya. Pero, nagkamali siya ng mga taong sinamahan. So mga kapatid, kung kayo ay mga magulang, always pray for your children na isurround sila ng mga tamang tao ng Diyos. Surround them with the right circle of friends. Amen? Mahalaga po iyon. At maganda na kilala nyo rin yung mga kaibigan nila. Mahalaga po. So, isama natin sila palagi sa ating mga panalangin. Pastor, pasama prayers na bigyan ako ng teaching position. God bless po, Mami Jamie. Yeah, God bless po sa inyo. Teaching position before 2026. Lord of God, thank you for the life of Pastor. Yeah, amen po. To God be the glory po. Ang buhay na ito ay para sa Diyos lamang. God bless Tala. Yeah, God's provision be upon you. So pag-pray natin lahat ng mga anak, ng mga mahal niyo sa buhay, always pray for them. Yeah, God bless po sa lahat ng mga papasok na. Ingatan po kayo ng Diyos. God bless you all. God bless you lahat ng mga papasok. So commit to daily surrender and holiness. Danger din po yung mga pinapanood sa social media kasi marami din po satanic activity. Totoo yun. But I am praying for all of you. Hindi ko alam kung ilan sa inyo yung may mga problema sa inyong mga anak. Kung meron man. Kung may mga anak kayo nagre-rebelde, kung may mga anak kayo may sakit at karamdaman, kung may mga anak kayo na parang titigas ng ulo, in Jesus' name, can I just pray for your children? Hallelujah. Thank you, Jesus. Hindi ko po alam kung ilang mga magulang ang palaging nasasaktan at umiiyak kapag nakikita nila na nalilihis ng landas ang kanilang mga anak. Masakit para sa isang magulang na nakikita na sila ay naghihirap, nagtatrabaho,
nagsasakripisyo para bigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Pero minsan po, nagagamit ng kaaway ang pamilya po namin to distract us. Panginoon, sa oras po na ito, lumalapit po ako sa iyo, tinataas ko ang lahat ng mga nanonood po ngayon. Tinataas ko po ang kanilang mga anak, Panginoon. Salamat sa kanilang mga buhay. Alam ko na may dakila po kayong plano. Nakikita mo po ang lahat ng kanilang pinagdadaanan ngayon, mga problema, kung may mga takot, lungkot, bigat ng puso, na minsan nga po hindi na nila kayang i-express o ipahayag yung nararamdaman po nila sa sobrang kabigatan. Nakikita mo rin po yung mga lihim nilang pag-iyak sa iyo, yung mga gabi na umiiyak sila, kung nahihirapan sila, tapos dumadagdag pa yung mga family problems. Lord, nilalapit ko po silang lahat sa inyo. At pinapadalangin ko, hipuin mo po sila ng iyong pag-ibig at ng iyong kapayapaan. In Jesus' name. Kung meron man pong may sakit at karamdaman, kung meron man po, Panginoon, na mga anak na nagre-rebelde sa kanilang magulang, kung may mga anak na ayaw mag-aral, kung may mga anak na nagiging sakit sa ulo ng kanilang magulang, Lord, hipuin mo ang mga taong ito. Hipuin mo po sila, Panginoon. Ilayo mo sila sa masasamang impluwensya, ang mga kabataang ito, ang mga anak na ito. Ilayo mo sila sa mga taong posibleng magbigay sa kanila ng maling direksyon sa buhay. In Jesus' name. At palibutan mo sila, surround them with the right people, right friends, Lord, na maghihikayat sa kanila upang magmahal sa iyo, upang magpakabuti at sumunod sa iyo, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa, ang mga anak at ang mga anak po na ito. Katagpuin mo sila. Lumaki silang may takot sa iyo. Lumaki sila na may pagmamahal sa iyo, Panginoon. Walang imposible. Kahit ang matigas na puso ay kaya mong palambutin, Lord. At bigyan mo po ng kapayapaan ng mga magulang. Hallelujah. Palakasin mo po sila. Maging mabuting halimbawa po sila, Panginoon. Thank you, Lord. At kung meron man po silang bit-bit ngayon ng mga pagkatakot, paano magpalaki ng anak, natatakot sila na anong mangyayari sa mga anak nila, tanggalin mo ang lahat ng pangamba. Magtiwala sila. Lord, i-dedicate nila ang kanilang mga anak sa iyo kagaya ng ginawa ni Hannah. Dinedicate niya ang kanyang anak na si Samuel, Panginoon. At totally dinedicate niya sa iyo lahat-lahat. At si Samuel ay naging isang propeta mo, Panginoon. Remind them, Lord, na sila ay merong Diyos na palaging nandyan at palaging merong magandang plano sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat. Tulungan mo po kami sa lahat ng mga desisyon na aming gagawin. Itama mo po kami. Ipakita mo sa amin ang tamang direksyon at tamang landas. Gabayan mo ang bawat isa. Sa lahat ng mga nag-aaral na estudyante, bigyan mo sila ng mataas na grado, mag-excel sila sa kanilang school, matupad nila ang kanilang mga pangarap at yung pangarap mo sa kanila. Again, lumaki silang may takot at pagmamahal sa iyo, Panginoon. At sa bawat laban na kanilang kakaharapin, turuan mo silang umasa at lumapit sa iyo. In Jesus' name. Maraming salamat, dakilang Diyos. May maganda kang plano sa bawat pamilyang nandito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Pagpalain po ng Diyos ang inyong mga pamilya. So, Ezekiel 20 shows us two things clearly. Number one, God never gave up on you. Hindi sumuko ang Diyos sa iyo. Hindi sumuko ang Diyos sa iyo. At number two, His patience has limits. Kaya wag nating sagarin ng Panginoon. Hanggat may pagkakataon ka pa ngayon, manumbalik ka sa Diyos. Manumbalik ka. Zechariah 1:3, yung sinabi natin kanina, return to me and I will return to you.
So don't just seek God's blessing, seek His heart. He wants to be more than your rescuer. He wants to be your King and Lord. Amen. Tayong lahat ay yumuko at pumikit. Panginoon, salamat po sa araw po na ito for this time, Lord. A well-spent time with you, God. Napakinggan namin ang iyong salita, ang mga encouragements mo sa amin, inspiration, correction. Thank you, Lord, for always speaking to us. Salamat po sa lahat ng mga nakasama ko po ngayon na sumubaybay sa live po na ito. Dalangin ko po na sa bawat araw na kami po ay nag-aaral ng iyong salita, lumalalim po kami sa iyo. Tinutuwid mo kami, binabago mo kami, Panginoon, sa bawat araw. Because your words are very powerful. Thank you, Lord, for their lives. Nawa po ay gumawa ka pa ng mas maraming mga patotoo, mas maraming mga testimonies ng iyong kabutihan. Marami ka pang gagawin sa kanila, Panginoon. Hindi ka po matatapos. Thank you, Jesus. Hallelujah. You will never fail us. And today we commit this day to you, Tuesday, September 16. We have high hopes na may gagawin ka pa rin, Panginoon, sa araw po na ito. At hindi po kami mapapagod mag-expect, Lord. We will have faith. Thank you, Jesus. May you cover us with your most precious, powerful blood today. Give us the victory. Give us the success, Lord. We are more than conquerors. We are overcomers. And we are victorious through Christ Jesus, our Lord. Salamat, Lord, sa araw po na ito. Tinatagubilin na po namin sa inyo mga kamay ang lahat ng mga mangyayari. And we just place everything into your hands. Pagpalain mo ang lahat ng mga nandito. Gawin mo sila ng himala. In Jesus' name we pray. To God be the glory. Sa iyo lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. So, praise the Lord. Dito po nagtatapos ang ating devotion. It's already 8:02. Kailangan ko na po mag-prepare dahil meron akong Bible study dito po malapit sa amin. So, yan po. God bless you. God bless you. Sa lahat ng mga gustong mag-join sa community, chat nyo na lang po ako. Chat nyo ako dito sa TikTok o sa Blue App, Harold Nicolas Cruz. Chat nyo po ako para masend ko po sa inyo yung link. Okay, so ngayon po ay magpe-prepare na ako going to my Bible study. Tuloy-tuloy tayo, araw-araw. Walang mapapagod, magpahayag ng salita ng Diyos. So please pray for me rin po for that strength. Samahan ako ng Panginoon sa lahat. Amen. Ng bagay. Pastor. Ano yung 10 points? Thank you po, Ate Jen. Salamat sa bawat isa po sa inyo. Amen. God bless you more. More and more and more blessings para sa atin pong lahat. We will never stop. 10 points sa langit. Wala pong walang pointing system sa langit eh. Basta ang mahalaga, tanggapin mo si Jesus as your Lord and Savior, ligtas ka na. Amen. Praise God. God bless you all po. Chat na lang po tayo sa GC. Mamayang gabi na lang po ulit. God bless you. Ingatan po tayo ng Panginoon. I love you all with the love of the Lord, and let the love of the Father, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us always and forever. God bless everyone. See you mamayang gabi. God bless. Ingatan po kayo ng Diyos sa lahat ng mga gagawin nyo. Amen. Last song. Ikaw ang lakas ko, syempre. Isang deklarasyon po bago tayo magtrabaho. Thank you po. Thank you, Jaya Kalawating. God bless you more. Ang presensya ng Panginoon ang ating maging kalakasan. Nagtitiwala, di mo ako God bless everyone. pangako mo'y panghawakan, Diyos na tapat kailanman. Di ako matatako, hawak mo ang bukas ko.
Thank you po, Jaya Kalawating. God bless you more. Thank you, Ate Cheat. Join lang po kayo sa group. Walang hanggan, aking tanging sandigan. Di ako matatako, hawak mo ang bukas ko. Ikaw ang aking sandigan. God bless everyone. God bless, God bless, God bless. Ikaw ang lakas ko. Mag-chat lang po kayo sa akin sa Blue App, Harold Nicolas Cruz, para masend ko po yung link. Ikaw ang pag-asa. Yes po, I'm from JIL Pulumbuhangin Christian Church. Christian Church po. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Diyos ng himala. Kailanman di magbabago. Walang katulad mong tapat. Ikaw ang lakas ko, sa'yo lamang susunod. Ikaw ang pag-asa, pag-ibig mo'y sapat na. Ikaw ang lakas ko, sa'yo lamang susunod. Ikaw ang pag-asa, pag-ibig mo'y sapat na. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Diyos ng himala. Kailanman di magbago. Walang katulad mo. Amen. Sama-sama po tayo magpapalago at magpapakalalim sa Panginoon. Ang aking lakas. Jesus, ikaw. Bigyan po tayo ng buhay at kalakasan ng Diyos sa araw po na ito. Amen. It's my honor na maipanalangin po kayo sa bawat araw. So thank you so much. Muli po, God bless you all. Chat lang po tayo kung may mga kailangan, mga needs and all. God bless po. Ingatan po tayo ng Panginoon sa araw po na ito. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. To God be the glory. Paalam po, guys. I'll be ending this live in 3, 2, and 1. Paalam po. Hello, JIL North Vancouver. Wow. Hello po, J-I-C. P. God bless. Yan. Sasama-sama po tayo na mabuhay para sa kaluwalhatian ng atin pong Panginoon. Join me again mamayang gabi, 9 p.m. Manila time, and every morning po, 6:30 a.m. To God be the glory. Ma'am Candy, God bless po. Nawa po'y makahanap na kayo ng trabaho. Amen? Provide po ng Panginoon lahat ng mga pangangailangan nyo. God bless. Bye-bye. 3, 2, 1. Bye-bye po. God bless. Paalam.